Good morning. So, for today's video mga ka-lifestyle, hindi muna online leading application yung i-share ko sa inyo na kasi meron akong share sa inyo na nangyari sa Mrs. or sa partner ko kahapon. Pero hindi naman masama nagpunta sila ng SM sa Butuan and then here's a scenario mga ka-lifestyle. While walking, meron nag-approach sa kanila, tao, Then, hinihingi yung information nila. Mag-fill in lang daw ng name, then address. Yun lang. Then, natapos na sila nag-fill in. Umabot sa point na pinaupo sila. Then, tinry or ginamit yung product na ino-offer sa kanila, Na sobrang ganda naman din daw kasi talaga yung katawan mo, kumbaga gagalaw talaga yung kaugat-ugatan ng katawan or yung dugo mo, yung veins mo or yung ugat is matatamaan talaga. Yun, ginamit sa kanila ng sobrang tagal, which is kung ikaw sa katayuan nila, mapapabili ka talaga kasi mahihiya ka, So yun, ginamit sa kanila, and then sinearch ko yung product, yung item na ino-offer nila, Then yun, and I found out mga ka-lifestyle na yung item or yung product na binibenta nila is mabibili lang pala sa Shopee ng 370. So merong iba't ibang prices sa Shopee. Yung original talaga, yung pinakamahal na nakita ko doon mga ka-lifestyle is 800 pesos lang, Samantalang binibenta ng mga budol gang sa loob ng SM 5,666. So yun yung na-damage ng Mrs. or partner ko, na hindi rin niya alam kung bakit napabili siya, Tinatanong ko siya, bakit bumili ka, wala kang ibang pera? Tanging sagot niya lang, maganda daw sa katawan. Then yun, pinakita ko yung price sa kanya, kumbaga nanghina siya. Sabi ko, wala tayong magagawa. Kailangan pa natin bumalik doon para isole. I think gagasto na naman tayo, So andyan na yan, wala tayong magagawa, tanggapin na lang natin. So moral lesson to, huwag ka basta-bastang maniniwala sa mga matatamis na salita ng mga taong nag-offer ng product or item, or kahit basta may mga pansin mong hindi mo kilala, then kakausapin ka. Actually, itong mga taong to legit naman na merong area sa SM, Kung mapapansin nyo yung hallway ng mga department store, SM, kahit anong mga establishmento yan, mapapansin nyo yung mga nasa gitna ng hallway, yun po sila, yun yung binabanggit ko. So kumbaga, meron silang part doon. So, meron silang permit, So, yun. Wala tayong magagawa. Nanghinayang lang ako kasi sobrang laki yung na-damage. 5,666, Mabibili lang pala ng 800. So, yun. Again, mga ka-lifestyle, wala akong sinisiraan, na kung ano man. Gusto ko lang iparating sa inyo na meron pala ganitong klase yung mga tao, nagagawin lahat makabenta lang. Actually, nag-exist talaga itong ganitong klase, Even me, naka-encounter lang ng mga budol gang, sa Cebu. So, pero yun na nga, moral lesson dito, huwag basta-bastang magpapadala, kasi mahirap talaga So, imagine kumbaga from name then address lang yung hinihingi, napabili siya. So kasi kung ikaw naman talaga din sa sitwasyon nila, sa katayuan nila that time, kasi sobrang tagal na ginagamit yung product sa kanila, nalibot na yung buong katawan, pinagaganito ng product na yun. Yung tinutukoy kong product is for massage. Hindi ko na search yung name, basta massage siya. Kumbaga yun, gaganon nila sa katawan mo. Kumbaga yun na nga, talaga maganda rin naman talaga daw, but yun nga lang, yung price range is hindi umaayon sa original price
kung isa-search mo sa Google. So yun, wala tayong magagawa, nandiyan na yan. Moral lesson lang sa mga taong magpupunta ng mga ganitong klaseng establishmento. Iwasan nyo tong mga ganitong klaseng mga tao kasi walang ibang gagawin to kung hindi lokohin kayo. Kasi doon din kasi sila magkaka-commission at kikita, no. Kumbaga, gawain na talaga nila yon. Wala nang konsensya. Ano lang, I'm just wondering lang, no, ilang tao na yung mga naloko ng taong to. Kasi yun na nga, marami na siguro. Isa na yung misis ko. So yun lang mga lifestyle, share ko na sa inyo. Medyo nakakairita lang, nakakainis. But then, nangyari na yung nangyari. So yun lang mga lifestyle, no? Peace.